Hi teachers, I just want to share to you what I have currently developed tool. Actually, I call it consolidated tool, school form tool, for me to be able to minimize the workloads of senior high school teacher with regards to the development of their school forms such as SF1, SF10, SF5, and many more. So, malapit na ulit yung reading of forms natin. Kailangan natin ng mga sumusunod, diba? Kailangan natin ng electronic class record, kailangan natin ng SF1, SF9, SF10, SF2, summary of it, SF5, and many more. So, ito, ang consolidated tool, will start everything with the encoding. So, dito sa encoding na to, nandito na to lahat, no? All you have to do is just to type it here or copy-paste the name of your learners. Just like my example, wag ninang intindihin yung LRN and everything. Ayan, gender, birthday, age, tapos andito na rin yung kanyang mga subjects and classification of the subject. Andito na rin itatype yung summary of attendance nila. Andito na rin yung home guidance nila, junior high informations, okay, and then grade 12 information, grade 11, and grade 12 informations. So, i-click lang nga yung home na yan. Ginawan ko na rin siya ng link to go to the other features. So, dito rin ako nagsisimula sa ECR. What's good in this is, for the senior high school teachers, is pwede nilang ipasa to sa grade 12 teachers nila. So, very good ito sa mga grade 12 advisors, no? Kasi no need to type na other informations kasi na from grade 11 nandito na. So, let's take a look at the ECR or the electronic class records. Ganito yung itsura po niya, no? So, nandito na lahat. Tatype na lang natin. Actually, this is automatic dun sa encoding part, no? Nandito na lahat. Kung ilalagay nyo po doon, makikita na rin dito. So, with the advisor. And then, nandito na yung mga bata. Ito, need nyo pa rin itong paste from what you have copied earlier. Tapos, dito sa kanyang mga subjects, makikita nyo dyan, nakaano po siya. Ayan, naka-drop down menu siya. Pipili na ng kano-kanong subjects niya. Okay, and then ito-type niyo na lang dito. And then tab na lang po siya on your keys. Ayan. Kung 8 lang yung subjects, that's okay. And then kung 10 naman, may dalawa pa dito naka-reserved. And then, andito na yung final average. Final average lang to kung ilan lang yung subject. Ano na po siya, automatic. Ayan, second quarter. Ito naman yung final for the SEM. And then, kita na po dito kung pang ilang rank po yung bata. And then, kung irregulars po kayo, makikita na rin dito sa baba. Yan, may mga name of irregulars. Naka-group na po siya kung ilang irregulars po kayo. And then, going back to home, andito rin yung SR ng pang SEM 2 or pangalawang SEM. So, andito na rin yung grade 12 and SEM 1 and SEM 2. Andito na rin yung kanyang SF10 or SF9 yung card niya. Okay, so makikita natin dito yung bata, name ulit ng bata, just drop down it below. And then, nandito na rin, automatic na rin itong mga to, nagbabago na rin po siya. Hanggang dito na po yan sa baba. Ayan, automatic na rin kanina sa encoding, no, kung in-encode natin yung kanyang attendance. Ayan. Tapos, dito rin po pati advisors and yung school head niya, automatic na rin po siya. Alright, then sa SF9 back, ito naman yung mga grades. Automatic na rin po siya kanina. Doon makikita natin. Ngayon nakita natin 8 lang yung subjects ng bata. Ito naman, wala namang problema dito. Pwede na naman po siyang i-hide. Yan, para hindi na makita sa printing. Yan, so naka-hide niya yung average niya. Walang problema po dyan. Kung ilan lang yung subject, yun lang talaga yung makukuha ninyong general average. Hanggang dito po yan sa second SEM. Ayan, automatic na rin po siya. Itong dalawa na to, pwede nyo na rin siyang i-hide. Ganyan. Tapos, makakuha nyo na yun dyan average na buong taon niya. Hanggang first SEM to second SEM. Ayan po ang kanyang SF9. And then, sa home ulit tayo, balik. Nandito na rin yung SF9 na grade
12. So, ang kagandahan nga nito, masisecure ni grade 12 advisors yung lahat ng records ng bata from grade 11. So, ang kagandahan dito, nandito na rin si SF10. Ayan, automatic na rin po si SF10. Nandito na po lahat din ng information na to is automatic na rin once you go to the encoding. Tapos, pati yung kanyang mga average, yung mga grades niya. Ganyan din sa kanyang likod sa SF10 back niya. Makikita niyo kung ano na sa SF9 nyo. Yun din po yung kanyang makikita natin dito sa kanyang Gen average. Okay, so makikita naman natin dito yung iba pa, like your SF5, andito, ilagay lang natin dito, copy-paste na lang yan mula sa SF1 natin, and edit na lang yung iba dito. And then, makikita niyo dito sa SF1, ayan, nandito yung SF1, copy-paste na lang din yan mula sa inyong generated from your LIS. Ayan, as in, super copy-paste lang, literal na copy-paste kasi pareho lang din naman sila ng structure. And then, nandito na rin si summary of SF2 na kailangan din for reading, ayan. Edit na lang natin. Actually, ito, makikita na rin yan kung ano yung in-encoding niya sa encoding. Automatic na rin po siya dyan. And then, dito naman sa SF2 monthly na pinapasa, all you have to do is to edit the date, ayan, and edit na month. Dito, copy-paste na lang. And then, pag meron ng data po dyan, lahat, ito, kung ilan yung number of female and male dito, automatic na po siya dito sa baba. And then, edit lang ng number of days, and automatic na po yung lahat dito. No need to compute na. And then, meron dyang month 1, go to the next for month 2, month 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 10 akong ginawa dyan para sa lahat ng buwan na po yan. And then, meron tayong ditong Certificate of Recognition. Kung gusto na nang mag-award, generated na rin po yan dito. Kung sino yung may mga ranks. Ayan. Di mo tayo nagra-ranks na with honors. Ganyan. Tapos, meron na rin cards dito, SF9 for irregulars. Back lang. Kasi yung front, same lang din naman nasa unahan. So, this is very useful. And I'll do a tutorial on how I did this. Kasi very beneficial siya sa lahat ng teachers. Thank you.